So eto na nga po mga idol, LeBron James hinahatak ang mga fans ng Lakers papunta sa Philadelphia 76ers, lalo na ang mga Filipino NBA fans. Aalamin ho natin lahat ng mga detalye pati na rin ang posibilidad na magkaharap agad ang Lakers at ang bagong kupunan ni LeBron. Pero bago natin simulan, mag-intro muna tayo ng mabilisan mga idol. So eto na nga po, marami ang nagulat, ikaw ako, lahat po tayo nagulat sa kupunan na pinirmahan po ni LeBron. Hindi natin inaasahan kasi ang na-expect natin sa Warriors, sa Cleveland Cavs, sa Miami Heat, dyan sa mga team na yan sana mapupunta si LeBron. Actually, malalakas po yung mga team na yan, pero walang nakapredict na sa 76ers pipirma etong si LeBron. Marami hong mga dahilan at maraming sinabi si LeBron kung bakit dyan niya ho napili. Sa latest po na post ni LeBron, sinabi ho niya, still want to compete. Ibig sabihin niya, gusto niya makipagsabayan sa malalakas ho ng mga team to win and to have a chance at the feeling of winning another championship. Ibig sabihin, gusto niya magkampiyon ang kanyang panibagong kupunan ngayon na Philadelphia 76ers. Balikan natin yan. Ngayon po, ang sitwasyon ng Lakers, maraming fans ng Lakers na lumilipat po, no? Dito sa kupunan ng Philadelphia 76ers, lalo na sa mga Pilipino, marami. Bakit? Dahil po yon kay LeBron James. Ngayon kasi kahit merong Luka ang Lakers, hindi naman kasi talaga si Luka yung pinakamata o pinakasentro ng Lakers. Si LeBron pa rin kasi. Si Luka nanggaling naman yan sa ibang team kaya hindi ganoon ka-solid, no? O wala pang masyadong engagement. Ito pong si Luka Doncic. Ito pa, marami ho tayong nakuhang update. Ngayon po kasi wala pang official date kung kailan magsisimula po ang unang laban ng 76ers kasi July pa lang po, mag-August pa lang. Pero sa pinaka-event po na inilabas ng mga source natin, sa NBA training camp, mangyayari po ito sa September, no? Itong 2026 na September. NBA preseason, early mid po ng October at yung NBA regular season naman, mid to late October. Ang 76ers usually nasa opening po yun ng week ng season. Abangan natin ho, no? Kasi posible na makaharap po ng 76ers ang Lakers. Ang mangyayari dito, reunion po agad. So, bakit nga ba sa 76ers pinili ni LeBron? Napakadaming team naman dyan. Ito po, para mas maunawaan natin. Gusto ko kasi ni LeBron mag-chase ng ring number 5. Nakita niya na yung chemistry nila ni Embiid sa Team USA po nung Olympics 2024. At maganda ho yun. Kapag gano'n ang nakikita ni LeBron, ibig sabihin, mag-fit siya doon po sa kupunan na kanyang nilipatan ngayon, which is 76ers. Plus, nasa isna, mas malapit ho sa hometown niya. So, yun yung isang nakikita natin, kaya pinili ni LeBron etong kupunan po ng 76ers. At doon sa mga hindi nakakaalam, hindi rin naman ganong kalakas ang 76ers, hindi rin ganong kahina. Nasa mid lamang. Kaya ang gusto mangyari dito ni LeBron, kapag nasa 76 siya, malalaman yung impact na magbabago o lalakas yung team. Kapag kasi LeBron po kasi nasa malakas na team tulad ng Warriors, nandyan si Steph, no? Hindi na malalaman kung lalakas ang kupunan ng Warriors kasi malakas naman na talaga. Kaya ang pinipili ni LeBron, yung team na kung saan magkakaroon siya ng big impact. So mas mauunawaan po natin yan kapag nagsimula na po ang NBA regular season. Maraming mga factor po tayong kinoconsider dito. Marami pong nagsasabi na ito nga pong sinasabi na 8 million US dollar po na salary o offer kay LeBron, masyado pong maliit o masyadong mababa. And para sa akin, may mga pagbabago pa dyan. Pwede pa hong mangyari na mas tumaas pa po ng tumaas yan. Ngayon naman, si Luka at ito pong si Austin Reeves, medyo dismayado sa naging desisyon nga po ni LeBron. Kasi akala ni Luka at ni Austin Reeves sa malakas na team, sa mga bigating team siya lilipat. Pero nagulat sila 76ers and ganito po mangyayari yan. Dahil nga po, wala pang team noon si LeBron, pinapaalis na ng Lakers etong si LeBron, no? At si Rob Pelinka mismo nagsasabi na wala na, magpapaalam na talaga si LeBron James sa Lakers kahit hindi pa officially sinasabi ni LeBron. Dahil nga po sa iba't ibang
problema o mga hindi pagkakaintindihan. Ngayon, itinuturing na po ni Lebron na matinding kalaban o banta ang Lakers sa kanilang paghaharap kung sakasakali magkakaharap po sila sa opening ng regular season ng NBA. And para sa akin, mas maganda na patunayan ni Lebron na talagang nagkamali ang Lakers na bitawan siya at ipakita ni Lebron na eto ang inyong sinayang. May nagsabi ho na fans ng Lakers, no, nako, dyan natatagal si Lebron sa Philadelphia 76ers. Hindi natin maikukumpara yung tagal ni Lebron sa Lakers sa kanyang panibagong team ngayon. Pero, yung suporta ng mga fans ni Lebron, mga Pilipino, anumang lahi yan, talagang pinupuntahan si Lebron, lumilipat. Kaya ikaw, idol, no, lumipat ka na rin sa Philadelphia 76ers. Simula July 25, solid fans na po tayo ng 76ers, which is kasi nandoon etong si Lebron. And para naman po sa mga nagsasabi na baka hindi daw gamitin si Lebron, nagkakamali ho kayo. Si Lebron ho ay caliber player. Bigating player yan, hindi yan basta-basta binabang ko. Kaya kahit sa ang team yan mapunta, hindi man sa 76ers, gagamitin pa rin talaga yan sa starting lineup. At yan po yung hahakot ng matinding audience at engagement dito po sa Philadelphia 76ers at masisikat pa yung team na yan. Kaya itong sinasabi natin na 8 million US dollar po na inoffer kay Lebron, mata times 2, mata times 3 pa yan sa mga susunod. And ito po tinatawag natin na 2 years contract plus player option, pwede pa hong mabago yan. Kaya aabangan natin and magbe-base din tayo sa magiging performance ni Lebron. Abangan po natin ho, mid and late October po ng 2026 magsisimula po ang laban po ng NBA regular season. So idol, yan muna ang update natin sa ngayon. Maraming salamat.